At mga kaibigan, ang atin pong programa Ligaya ng Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Udyungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa espiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyo pong buong maghapon? Kamusta po ang inyo pong buong sambahayan? Ang ating dalangin, samantalang po tayo ay sama-sama sa loob po ng isang oras, ay kapayapaan nawa at patnubay ng banal na espiritu ng ating Panginoon, ang ating pong maranasan. Sa oras na ito, mga kaibigan, live po tayo sa ating pong paboritong himpilan, radyo natin 101.3 Udyungan. At siyempre, mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa patuloy po nating paglilingkod dito po sa programang Ligaya ng Buhay Ministry. Sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, ay isang pagbati po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, saan man po kayo naroon, ng isang mapagpalang hapon sa inyo pong lahat at naway patuloy na ang kasaganaan, ang malusog na sambahayan, masayang pamilya ay patuloy na ating pong maranasan at ipagkakaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Sa oras pong ito ay hindi po nag-iisa ang inyong pong kapatid kay Kristo, kaibigan. Kasama po natin ang ating pong partner, ang ating pong mahal na butihing District Pastor, Pastor Rick Riano. Pastor, magandang hapon po. Magandang hapon po, mga kaibigan at ginigilaw ng mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Ligaya ng Buhay sa 101.3 Udyungan, radio natin. At sa isang oras na talakayan, nawa po kayo ay nasa magandang kalusugan at nakarelax sapagkat ito'y hapon na po. Nag-anda na para mamaya sa ating hapunan o kaya iba pang mga gawain. Kaya yan na po muna kayo. Samantalang tayo po rito naman ay magtatalakay. Nawa po ay nakabukas sa inyong mga radio, ang inyong mga cellphone. At welcome po, mga mahal na mga kaibigan. Okay, yan po ang tinig ni Pastor Rick Riano. At bago po natin buksan ang ating programa, mga kaibigan, sa pabagitan po ng isang panalangin, ay maririnig po natin ang theme song ng ating pong programa ngayong pong hapong ito. Sa tibig, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan, dumating ang pag-asa'y iparating, atin silang pasiglahin, mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos naway huwag sisihin sa mga bagyong dumarating,
siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Atin silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunang dumating. Sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, naliligayahan kami po ng inyong mga anak sapagkat sa loob po ng isang oras, muli na namang kayo'y mangungusap sa aming mga mahal na mga kapatid at mga kaibigan na nasa kailapong kanya-kanyang mga tahanan. Naway ang pagkasi at ang karunungan ng aming Panginoong Hesus ang aming maranasan at inyong pong ipagkakaloob sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Sa oras pong ito ay ating pong batiin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Adventist leaders, Pastor Orly Pahilan. Siya po ang ating pong President, Officers and Directors, Sir Dennis Federico, Pastor John Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo po ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At syempre, marahil po ay hindi din natin nakakaligtaan na ating pong batiin ang ating pong mga sponsor ng ating pong programang ito. Kung hindi dahil sa ating mga sponsor ay marahil ay wala po tayo. Ano ho? Ating pong binabati ang ating pong kabilang sa ating mga sponsor, Brother Ariel Ponte, Pastor Ricard Triano, Mr. and Mrs. Chisi Padre Ragao, Ma'am Nalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro. Ganon din po kay Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Bernie Pidacan, Sir Boyser Pidacan, maging po sa iglesia ng Pangulo Seventh-day Adventist Church. At syempre mga kaibigan, mga kapatid, hindi din natin nakakalimutan na kabilang sa ating mga mahal na mga sponsor sila Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Pastor. Sa ating mga kaibigan, dito po sa binubuo ng Remnant Association, 3 bayan po siya, mula po sa Santa Maria, San Agustin at Calatrava. Kayo po ay malugod na pinapasalamatan. At dito po sa atin sa Romblon Mission, sa opisina po, si Ma'am Love Pahilan, Ma'am Vance Federico, Ma'am Janet Pereira, Ma'am Wian, at si Sir Luwin Partusa. At ang ating mga kaibigan yan sa katabilang, Pamilya Gonzales, mga kaibigan natin dito po sa palibot ng Udyungan, sa Sibuyan, ang aking pamilya.
mga mahal sa buhay, kayo po ay malugod na pinapasalamatan sa inyong mga pagbibigay oras at pagsuporta din sa panalangin at mga material, pinansyal na mga bagay para atin pong masuportahan at patuloy na sumahimpapawid ang ating programa Ligaya ng Buhay Ministry. At sa oras na ito ay hindi din natin nakakalimutan, Pastor, na ating batiin ang ating kaibigan, no? Na si Sir Adonis. Marahil po ay nakikinig kayo, no? Yan po ay magaling na mekaniko, no? Oho. Siya po ang sa gayon ay nag-aayos ng ating sasakyan ngayon. At sa ganun po ay, Sir, nakikinig ka man ngayon, kita-kita tayo sa Martes, no? At least ay mapatakbo na natin yung 4 na gulong. Partner, gusto ko rin batiin ang ating mga kaibigan. Opo. Katulad po si Sir Chris Abilida, isa sa ating mga masugi din na sumusuporta Ayan, sa palakpakan ating natin. Opo. sa ating gawain po dito sa ating distrito. At si Ma'am Ami Magante, Opo. sila po yung mga nasa ibayong dagat. Yan. Nawa ang inyong mga trabaho ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Opo. At sa marami pa kayong matutulungan ng mga tao nangangailangan ng tulong, higit sa lahat sa pagpapalaganap at pagpapalago ng pabalita ng ating Panginoon. Yan. Marami pong salamat. Yan. Palakpakan natin ang ating mga mahal na sponsor, mga taga-subaybay at mga kaibigan po natin sa ating pong palatuntunan. Okay, salamat po mga mahal kong mga kapatid sa inyo pong pag-share, pag-like ng ating pong live na ito sa Facebook, maging po sa YouTube. Ay salamat po ng marami. Nawa po ay patuloy po ninyong pakinggan, panoorin ang ating pong mga live streaming. Kung kayo po ay meron pong Facebook, YouTube, wala namang kayong Facebook, wala namang kayong YouTube, pero meron namang kayong mga radio sa inyong mga cellphone, sa inyo pong mga tahanan. Buksan po ninyo sa 101.3. Mga mahal kong mga kapatid, salamat din sa Panginoon, Pastor, sa matagumpay na paglilingkod nakaraang araw ng Sabado. Opo, sa Linaw Church at ang ating fellowship ay naging matagumpay at bunga po nito. Salamat sa Care Group Ministry ng Linaw sa pangunguna ni ating elder po noon, Bert Pidahan at ang pamilya, mga kapatiran, at nagkaroon po ng 3 bunga, mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon sa pamagitan po ng Sagradong Bautismo. Purihin ang Panginoon. Okay, mga kaibigan, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tayo po ay tutungo na sa ating layunin, na ang layunin ay pag-aralan po ang mga salita ng ating pong Panginoon. Ating pong napag-aralan na nakaraang araw po ng linggo, mga kaibigan, yung tungkol doon sa tinatawag na pagbabautismo, kabilang sa ating napag-aralan, ay hindi pwedeng babautismuhan ang sanggol. Opo, ayan pong katotohanan na sinasabi upang ito'y tuluyang magkaroon ng bukas na kaisipan ng kayo po, aming minaminahal na mga kaibigan, tagapakinig, sapagkat ang mga sanggol po ay wala pang sapat na kaalaman. Opo. Ngayon mga kaibigan, pag-aralan naman natin yung tinatawag na bautismo at kaligtasan. Bakit kaya magkatuwang ito, Pastor, itong bautismo at kaligtasan? Ano ang kaugnayan ng kaligtasan doon sa pagbabautismo? Sapagkat ito'y merong malaking bahagi po. Yung mismong ginawa ng ating Panginoong Hesus Opo. na pagliligtas po sa atin at sa pamatnubay ng banal na Espiritu. Nalinis po tayo sa ating mga kasalanan at yun ay isang simbolo po ng bautismo. Opo. At dahil dito, muli ay pinanariwa sa atin mga minamahal na mga kaibigan Opo. na mayroong malaking kaugnayan ang bautismo ang kaligtasan sapagkat ito po ay tumutukoy lamang sa ating Panginoon, sa Kanyang ginawa sa atin. At ito rin ay mayroong malaking kaugnayan kung anong ating ginagawa ngayon sa mga waglit na mga kaluluwa na gusto ng Panginoon na sila ay may balik sa pagkilala ng tunay, yung makawala sa kasalanan
Kaya po, ginagamit tayo ngayon na instrumento ng Panginoon upang may pahayag ang katotohanan sa ating mga kaibigan. Ano po ang patuloy na pagiging makabuluhan ng bautismo at kung ano ito ang kaugnayan nito sa ating kaligtasan. Ayan. Sa panahon ni Noe, Pastor, Oho. ang mga tao ay naligtas sa pamagitan ng pagsakay sa daong. Ay, doon po sa arka. Yan. Oho, naligtas po sila, no? Opo. Sa kasalukuyan, sa panahon natin ngayon, ano ang inihanda ng Diyos na katulad sa daong? May inihanda ang Diyos, partner. Oho. At itong ating tutunghayan, Opo. sang-ayon po sa pagpapatotoo ni San Pedro sa kanyang aklat, na Opo. kanyang sinulat sa unang Pedro, Mhm. ang kabanata ay 3, mga talatang 20 Opo. at 21. At ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, nasa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Mhm. 21. Opo. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, Mhm. hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, Mhm. kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Binabanggit, mahal ng mga kaibigan, mga kapatid, napaka halaga ang ginawa ng ating Panginoon sa bagay na ito, na mayroong inihahanda ang Diyos, mga pamaraan na kanyang ipapakita at naipakita na, naipahayag na Mhm. kung papaano tayo ng mga tao ay maliligtas. Opo. Katulad po sa panahon ni Noe Mhm. at sa panahon natin ngayon Opo. na ginagawa ng ating Panginoon hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, Pastor, ay kung sa panahon ni Noe, ang naging daan para maligtas ang mga tao ay yung pagsakay nila sa arko. At hindi lang sa pagsakay, sapagkat iyon ay resulta na lamang Mhm. na sila ay naging masunurin Opo. sa sinasabi ng Panginoon. Mhm. Mantakin mo nga naman, partner, no? Opo. Sino nga na ba naman ang maniniwala sa panahon na yon? Oho. Ay wala pa namang ulan sa panahon na yon. Opo, tag-init doon. At napakahirap nga naman na kumbinsihin ang mga tao Mhm. na sumakay sa arka, samantalang andoon ang arka na itayo sa gitna ng kabundukan, mataas na bundok, Opo. na bahagi ng bundok. At sinasapantaha ng maraming mga tao noong unang panahon na hindi magkakaroon ng anumang tinatawag na pagbaha o Mhm. pag-ulan. Opo. Kaya dito, binabanggit, partner, Opo. mga kaibigan, ang tunay na pagsunod ay lubhang napakahalaga. Mhm. Sa kanilang pagsunod, pagpasok sa arka, Mhm. sila po ay naligtas. Opo. Hindi lang doon sa pamamagitan ng kanilang pagpasok, kundi yung talagang marubdob na damdamin Mhm. na sila ay mayroong tinatawag na pananampalataya, Opo. pagsunod sa sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ni Noe. Meron pala tayong listeners ngayon, no? Malapakalayo pala nito, Pastor, from Aha. Davao. Si Sir Jimmy, sa Bandal. Ay, kaibigan natin yan. Pastor Jim, Ayan. ito ay nakasama natin dito. Oo. At meron siyang programa ngayon, partner, ang Opo. Rooftop Ministry. Mhm. Tuwing madaling araw yan. Opo. Madaling araw pa lang, si Pastor Jim ay Oo. sumahimpapawid ka na. At Opo. maraming salamat Opo. sapagkat mas nasa malayong lugar, Yan. Oo. ikaw ay ginagamit ng Panginoon Mhm. upang maiparating saan mang lugar ang Mhm. pabalita sa pamamagitan po ng iyong programa, Mhm. Rooftop Ministry. Yan, patakpakan Yan. natin. Opo. Patakpakan natin. Salamat po, ha. At from Davao to Romblon. Yan, oo. Kamusta na lang, Pastor Jim, kay Opo. Ma'am Darlene at sa
iyong mga anak. Opo. At patuloy nating tinatalakay mga kaibigan sa oras nito na sa panahon natin ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, ang daong sa tubig ay kumakatawan ng kaligtasan sa panahon ni Noe. Aha. Ang isang tao sa tubig ng bautismo ay kumakatawan ngayon ng gayong ding bagay. Aha. At yun, napakaganda po ito, partner. At Aha. sinasabi po, nasa parihong pagkakataon, Mhm. ang puso ay narapat lamang na maging malinis. Mhm. Kaya't ang isang taong may malinis na puso ay naunawaan ang kahulugan ng bautismo, ay dapat mabautismuhan na katulad ni Noe at ng kanyang sambahayan na hindi lamang naniwala kundi pumasok sa daong ng kaligtasan. Yan. So, napakalinaw mga kaibigan na hindi lang dapat tayo mabautismuhan kundi malinis ang ating mga budhi. Ayan po, kailangan po yan. Mga requirements o prerequisite partner, pero ang una-una dyan, ang manampalataya tayo. Opo. Resulta na lamang po ito Opo. ng ating pananampalataya o paniniwala sa ating Panginoon. Pero mga kaibigan, wag po ninyong isipin na bago tayo lumapit sa Panginoon ay ang wika ay ayoko munang lumapit sa Panginoon, gusto ko munang linisin ang aking puso. Ayoko munang lumapit sa Panginoon, gusto ko munang baguhin ang aking sarili. Ayoko munang magpabautismo, gusto ko munang bawas-bawasan yung aking kasalanan. Pwede ba yun, Pastor? Oho. Pwede ba yun? Ay mahirap yan, partner. Sapagkat ang bautismo, ang sagradong bautismo, yan po ang katuparan. Mhm. Kung bakit gusto mo na baguhin o nabago na ang iyong buhay. Meron ka ng desisyon na ginawa Opo. kung papaano ngayon ikaw ay isang tao na bago at ang pagtanggap ng sagradong bautismo ay sa dahilan sa iyong pagnanais na ikaw ay binago na ng Panginoon. Hindi yung gagawa ka mo hindi ka muna magpapautismo sapagkat yung marami ka pang mga dahilan. Opo. Una po partner, mga Oho. kaibigan, Opo. yung may ginawa ka na mismo Mhm. sa iyong sarili. Yan. Oho. Ay. So, una na dapat mong gawin, lumapit ka sa Panginoon para meron kang kapangyarihan na labanan na talagang tiyak na mababago yung inyong buhay. Oho. Mga kaibigan, kanino nakikipag-ugnay ang isang tao sa panahon ng bautismo? Mayroon pong pagkikipag-ugnayan, partner, Mhm. na ito ay dapat na mahayag. Opo. Sinasabi po ni San Pablo sa kanyang aklata sa Galatia 3, ang talata ay 27. Mhm. Ito po ang pagpapahayag. Sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan Mhm. kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yan. Paano ito may papahayag natin, partner? Opo. Na ito talaga ay merong tinatawag na tuluyang pagbabago sa sarili. Yan. Bagamat ang ating ligas ay makasalanan, pero Opo. meron po tayong magagawa. Opo. Ang sabi po, ibinihis na tayo kay Kristo. Yan. Nakakahulugan, Pastor, mga kaibigan, mga kapatid, na kapag tayo ay nabautismuhan na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, ay nangangahulugan na hindi na tayo ang nabubuhay sa atin, kundi si Kristo na. Opo, meron pong kabahagi rito ang tinatawag na katuwiran. Mhm. Ang ating katuwiran at ang katuwiran ng ating Panginoon. Kung sa ating katuwiran, mga minamahal, ay wala tayong magagawa sapagkat tayo ay mga palyado, Opo. may hina. Bagamat may mga tao na labis-labis na bilib sa kanilang mga sarili. Opo. Yung kanilang mga sariling katuwiran ay inihahayag. Bagamat dito, ang sabi nga, walang pupwede na mabago sa iyong sarili. Mhm. Hindi mo pupwede na makilala ng lubusan si Kristo kapag ikaw ay nasa anyo, nasa iyong sariling katuwiran, kundi kinakailangan na magbihis ka Mhm. ng isang bihisan na tinatawag po ito
na katuwiran ni Kristo sapagkat ito po lamang ang siyang magbibigay sa iyo ng panibagong pagkatao, panibagong pagkakakilanlan o Opo. kaya ay panibagong pangalan Mhm. na ikaw ngayon ay na kay Kristo at ibinihis ka para kay Kristo yung kanyang katuwiran. Mhm. Ngayon ay nahahayag kung anong likas mayroon ka ngayon. Kaya nga mga kaibigan, kung si Kristo'y tinanggap mo na sa iyong buhay, at kung si Kristo ay siya na yung naghahari sa iyong puso't isipan, yung gusto mo, hindi mo na susundin, kundi ang kagustuhan na ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalagang mga kaibigan, ang bautismo sa isang Kristiyano na katulad ng kasalanan sa mga nag-iisang dibdib. Oh, ba? Oho. Oo. Ang bawat seremonya, ito ay nakasalalay sa isang malalim na pag-ibig at lubos na pagkaunawa. Meron pong malalim na pakikipag-ugnayan ito, Mhm. partner. Opo. Hindi lang ito basta mo kilala ang isang tao Opo. o kaya ay magkakilala kayo sa pangalan lang, Oho. kilala mo kung sino siya, saan Opo. siya galing. Mhm. Bagamat dito, mga kaibigan, isang malalim na pakikipag-ugnayan at nahayag ang tunay na pag-ibig Mhm. at yatawag na lubos na pagkaunawa. Opo. At dahil dito, binabanggit niya na maging upang ito ay maging makahulugan. Mhm. Ang pagtanggi sa bautismo, alam mo partner, Mhm. mahirap ito. Opo. Sapagkat ang pagtanggi sa bautismo ay pagtanggi na makaugnay si Kristo. Opo, pawang katotohanan yan mga kaibigan, na kung ikaw ay ayaw mong magpabautismo, ay nangangahulugan lamang na tinatangi mo si Kristo. Oho. Ay hindi naman po pwedeng sabihin na ikakahiya mo ang bautismo. Opo. Sapagkat, alam mo kaibigan, lahat naman ng pananampalataya, kung ano ang iyong pagkakilala, sana makaraming mga relihiyon o pananampalataya, Mhm. ay meron talagang tiyatawag na bautismo na ginagawa. Opo. Ay bakit kinakailangan mong mahiya, ilantad sa publiko na ikaw ay magpabautismo? Kung ang bautismo na iyong kinikilala, dahilan sa sinasabi ng kasulatan na yan ay hindi tama, na pamamaraan ng bautismo, ay bakit mahihiya ka na tumanggap ng tamang bautismo samantalang ito po talaga ang sinasabi ng Santa Biblia na ginawa mismo ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, gawin mo ito Mhm. kay Juan Opo. upang ito ay maging halimbawa. Opo. Maging halimbawa sapagkat hindi naman kinakailangan na magbabautismo ang ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos. Bagamat ito ay ginawa niya upang tularan, maging halimbawa kung papaano tayo ngayon ay magpapasakop ng lubusan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sapagkat ito po ay isang malalim na pakikipag-ugnayan o relasyon. Mga kaibigan, binabanggit po dito sa ating pinag-aaralan na kung tayo po ay nabautismuhan na, Pastor. Aha. Nabautismuhan na. Tumanggap na sa ating Panginoon. Meron ng ugnayan sa ating Panginoon. Nagkaroon na ng pakikipagtipan. Pakikipag-isang dibdib sa Panginoon. Ngayon, ano kaya ang karanasan? Ano na kaya ang makanyang maranasan sa isang taong ito? Napakahalaga po ng isang katanungan yan, partner, Mhm. na ito ay lubhang mahalaga rin Ano kayang mangyayari ang sa kanya? kasagutan. Mhm. Atin pong pasagutin Opo. kung anong sinasabi ni San Pablo sang-ayon po sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ikalawang Korinto. Opo. Ang kabanata ay 5, ang talata ay 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Mhm. Narito sila ay pawang naging mga bago. Opo. Siya o sila ay mga bagong nilalang, partner. Yan. Ah. Tama po mga kaibigan. Napakalinaw ng kasagutan na kapag tayo mayroon ng ugnayan sa Panginoon, lahat ay bago.
meron na tayong bagong relasyon sa Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos, mga kaibigan, doon sa tinatawag na pagbabautismo. Kundi araw-araw ay mas mabuting araw-araw din tatanggapin natin si Kristo upang araw-araw din ay bago yung ating pakikipagtigpan sa Kanya. Bukod pa rito, partner, Mhm. kinakailangan yung tinatawag na yung pag-renew Mhm. ng ating pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Opo. Araw-araw. Hindi lang sa isang panahon. Opo. Ay sabihin mo, ako'y okay ngayon. Mhm. Hindi ko na siguro kailangan na ako ay lumapit pa sa Panginoon. Opo. Sapagat nasa akin naman ang lahat eh. May kayamanan ako, may sasakyan, Mhm. may magandang asawa, Opo. may mga anak, Opo. may magandang bahay. Ay enough na siguro ito sa akin at hindi ko na siguro kailangan ang anong paman. Pero sa bagay na yan, mga kapatid, doon ay mawawalan ka ng focus sa ating Panginoon. Ang pamanibagong buhay na sinasabi, kung ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. At ang sabi nga, at ang dating mga bagay ay nakalipas na. Opo. Oho. Panibagong buhay kay Kristo. At kung anuman ang iyong tinatangkilik ngayon, anuman ang meron ka sa iyong buhay ngayon, yan ay meron pang iba yung kalakasan, meron pang iba yung kasiglahan. Sapagkat araw-araw, ikaw, kaibigan, ay pinagpapala ng Panginoon sa pagkakaroon ng pag-renew ng iyong pakikipagrelasyon sa Diyos araw-araw. Kaya, kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo sa mga oras na ito, nung tinanggap mo si Kristo, at kung ikaw'y nagpapasya pa lamang ngayon, natanggapin mo si Kristo, na nang tinanggap na natin si Kristo, ay marahil ay sasabihin natin ay tayo ay makakapanigarilyo pa. Tayo ay makakatikim pa ng ating mga ginawa dati natin ngayon. Yan ay hindi maaaring sabihin natin na isang sandali ay maiwawaksin natin. Aha. Yan ay yung tinatawag na on the process. Unti-unti ay unti-unti ay maaalis natin. Parang katulad ng pastor, ng passport. Hindi naman tayo basta-basta isang araw ay makakakuha tayo ng passport. Kundi on the process, may proseso yan pagkatapos bago mo makuha. Ganon din siguro, pastor, mga kaibigan, yung pagbabago ng isang tao, hindi maaring isang bukas, bago ka na. Ay, hindi po, partner. Alam mo, partner, mga kaibigan, Opo. nung mga nakarang taon ay meron pong ginanap na seminar Mhm. ang grupo ng Dangerous Drug Board. Opo. Sila'y pumunta po rito sa atin, sa Romblon, Mhm. at nagsagawa ng seminar. Opo. Ngayon, napag-usapan ang maraming mga bagay-bagay doon patungkol po sa pagbabago ng isang tao. Apo. Sapagkat meron silang focus ang ating pamayanan Mhm. ay magkaroon ng isang masigla, Opo. pamayanan na drug-free, ganun po. At ang sabi po nila, isa sa mga seminar doon, ang pagbabago ng tao Mhm. na makawala sa bisyo ay hindi agaran, hindi Yan. sa isang panahon. Opo. Ang sabi po, halimbawa, Mhm. ikaw ay naninigarilyo ngayon, Mhm. gumagamit ka ng alak Opo. o gumagamit ka ng druga, Opo. hindi po yan sa isang araw, Mhm. hindi sa isang linggo, Mhm. maaring abuti ng buwan o maging taon pa Opo. na ikaw ay tuluyan Mhm. na magbago sa iyong sarili sapagkat may yung tawag na craving, Yapo, kapatid. tama. Meron pang tawag na meron ka pang pagnanasa na Yan. gawin uli iyo. Pero ang Apo. sabi po na kapag ito ay itinigil mo biglaan, Mhm. ganun po ang sitwasyon na makakaranas ang isang tao ng panginginig Opo. ng kanyang katawan. Mhm. Sapagkat naroon pa rin ang kanyang pag-aasam. Nasa struggle siya. Opo. Nasa period siya ng struggle na tuluyang maalis sa kanyang sarili yung anumang bisyo na gusto niyang putulin Mhm. o alisin sa kanyang buhay. Kaya hindi po ito po pwedeng mangyari sa isang panahon lang. Kinakailan, nasa proseso po ito. At ito ay may malaking kaugnayan kung paano tinatawagan tayo ng Diyos na tayo ay magkipagrelasyon sa Kanya, magkaroon ng panibagong buhay, at sa pamagitan nito ay narito po ang bautismo. Opo. Yung pagtatalaga, pagpapahayag pampubliko sa mga tao na ikaw ngayon ay may panibago o may gusto na magkaroon ng panibagong buhay Yan.
para sa ating Panginoon. Yan. Kaya maliwanag kaibigan at totoo naman talaga na ang pagbabago ng isang tao ay na proseso, step by step. Step by step. Ano ho? Kung papaano ikaw ngayon, halimbawa, marami tayong bisyo, ay hindi unti-unti sa tulong ng ating Panginoon. Ito, partner, ang papansinin natin minsan na nagiging judgmental ang ating mga kapatid. Minsan Opo. sa ating iglesia, Opo. kapag meron tayong mga hikayat, mga Mhm. bagong hikayat na sila ay nahirati ba sa Opo. bisyo, Opo. nagkikipagbuno sila niyan, nag-struggle sila. Mhm. Pero ano ang madalas natin o minsan na sinasabi ng ating mga kapatid? Ay, si brother, si sister, ayun, nagbabinyag pero balik na naman sa bisyo. Opo. Oho. Nagiging judgmental tayo minsan, mga minamahal na Apo. mga kaibigan, pero hindi natin alam yung pakikipaglaban na yon ng ating kapatid na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo na siya ngayon ay nagkikipaglaban at yung tinatawag na kasalanan na ginagawa ni Satanas na meron siya pa rin siyang pag-uudyok. Mhm. Kaya po siya nagkikipaglaban. Pero atin pong unawain ang mga kapatid na ito at wag nating masyadong husgahan kaagad kapag meron tayong bagong hikayat Mhm. at nakikita natin na gumagawa pa rin ng ganoon, ay yun dapat meron tayong malaking pakikibahagi kung paano siya matulungan, Opo. mahal na mga kaibigan. Kaya nga sinasabi Pastor ni Apostol Pablo na ang buhay ng isang Kristiyano ay araw-araw ay nakikipagbaka. Opo. Mhm. Kaya nga naman, kaibigan, kailangan natin araw-araw din na tayo ay hingin ang tulong gabay ng ating Panginoong Hesus. Isang sitwasyon, partner, Mhm. katulad po, marami tayong mga kaibigan Opo. na ang sabi po, maraming mga tao ang sumasamba Mhm. ng linggo. Opo. Halos lahat ng ating mga kaibigan po, no? Ito ay sa pagkakilala nila at atin itong nirespeto dahilan sa pag-alaala sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Bagamat ito po ang katanungan, partner, Mhm. ano ang ibinigay ni Jesus na siyang magpapaalaala sa kanyang pagkamatay, paglilibing, at pagkabuhay na maguli? Sapagkat gusto nating tuwirin ang kaisipan ng ating mga kaibigan na nasa araw ng mga pagsamba, Opo. meron pong mga pagtatalo kung Mhm. ano nga ba ang tamang araw ng pagsamba. Ay, Opo. nirespeto naman natin ang ating mga mahal na mga kaibigan na yun ang kanilang pagpili. Choice po ninyo yan. Mhm. Kaya lamang, meron pa ring gustong sabihin ang banal na kasulatan tungkol po dito. Kung papaano ipinapaalala muli ng ating Panginoon ang kanyang pagkamatay, paglilibing, at pagkabuhay na maguli, na ito naman ay sinususugan. Opo. Meron pong patunay ang banal na kasulatan sa mga bagay na ito. Aba, ay napakagandang katanungan yan, Pastor. Pero meron pala tayong nanonood sa atin, Aba, from opo. Hong Kong. From Hong Kong. Aba, palakpakan natin ang ating mga listeners na yun. Salamat po ha. Salamat po sa inyong panonood. I-share po ninyo, i-like po ninyo. At least ay marami po ang maabot ng ating programang po ito. Sagutin natin ang katanungan ng ating sa mga oras na ito. Basahin natin, Pastor, yung nasa aklat ng Roma. Roma 6, ang talata po ay 4 hanggang 6. Nariyan po ang kasagutan. Ito po ang pagpapahayag sa talatang 4 hanggang 6 Mhm. ng Roma 6. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Mhm. At kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Opo. Talatang 5. Sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Talatang 6. Mhm. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy
huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayan, kaya doon pastor sa katanungan na ano ang ibinigay ni Jesus na siyang magpapaalala sa kanyang pagkamatay, ang kasagutan ay sa pamagitan ng bautismo. Ayan po. Sapagkat doon sa kanyang kamatayan sa cross, partner, ay nalinis na tayo sa ating Opo. mga kasalanan. Opo. Ito po ang hayag ng katotohanan. Yung ministeryo ng ating Panginoon, ang kanyang pagpapabautismo, sa simula pa lang, yung kanyang yatawag na inkarnasyon, yung pagkatawang tao ng ating Panginoon, Opo. sa layunin na tayo ay maabot. Mahirap po sa kalagayang Diyos na hindi natin maunawaan ito, bagamat ginawa ng ating Panginoon na siya ay nagbihis ng pagiging tao Opo. upang maabot tayo. At ginawa niya ito hanggang sa kanyang kamatayan, at ito po ang tiyatawag na naging dahilan na tayo ay nagkaroon ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya po sinasabi rito na hindi na tayo dapat paalipin pa sa kasalanan. Opo. Wala nang anumang kapangyarihan ang kasalanan na tayo'y madaig o kaya tayo ay paalipin pa. Opo. Sapagkat ang grasya, ang biyaya ng Diyos ay sapat na para sa atin, kapangyarihan ito, Opo. kalakasan upang ating mapagpanagumpayan anumang mga kasalanan na pwedeng pumasok, pwedeng mag-udyok, mga tukso sa buhay, na kapag hindi tayo handa, wala tayong matibay na pagkipag-ugnayan, talo po tayo, mahal na mga kaibigan. Kaya kung ating papansinin, mahal na kapatid, mahal na kaibigan, ang kaligtasan ay nakasentro sa pagkamatay, pagdilibing, at pagkabuhay na magmuli. Ang bautismo sa pamagitan ng paglubog ay pinagsama ng tatlo. Ano po yun? Mayroong kamatayan sa kasalanan, sunod, paglilibing sa ilalim ng tubig, pagkatapos ay pagkabuhay na magmuli mula sa tubig patungo sa bagong buhay. Napakaganda po ang paglalarawan, partner, Opo. sapagkat dito po sa seremonya ng pagbibinyaga, binabanggit po ang tatlong katotohanan. Muli po, mga mahal na mga kaibigan, yung paglilibing sa ilalim ng tubig, yung tayo ay tiyatawag na mayroong kamatayan sa kasalanan. Yun ang masabi ng Biblia sa Roma 6:23, na Opo. ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa pamagitan ng paglulubog sa tubig, mga mahal na mga kaibigan, Oho. sa pag-ilibing nito, tayo ay magkakaroon muli o na doon iiwan natin Opo. yung ating mga kasalanan sa tubig. Opo. Sinisimbolahan po ito Opo. ng paglilibing ng kasalanan sa tubig. At yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, nagasimbolo ito na sa ating paglabas sa tubig, mga minamahal na mga kapatid, ay mayroong tiyatawag na tatahak tayo sa panibagong buhay. Pero mga kaibigan, huwag mong isipin na matapos ikay mabautismuhan, hindi ka na magkasala. Ayun po ang katotohanan yan. Kasi mahirap ito na maging ganun ang kaisipan ng ating mga kaibigan. Opo. Oho. Huwag nating isipin Oo. dahil hindi tayo exempted sa kasalanan. Kaya naroon pa rin yung tinatawag na tulong ng ating Panginoon upang sa ating paglalakbay na ito ay tayo managumpay sa mga kasalanan. Opo, at araw-araw tayo ay nakikipagbunyagi sa kasalanan. Gusto natin na tayo ay magtagumpay. Opo. At araw-araw din naman ay ginugupo tayo kung maaari. Yan. Napakaraming mga pamaraan Opo. na ginugupo tayo, mahal na mga kapatid. Yun nga lamang, mayroon tayong kalakasan. Ang biyaya ng ating Panginoon. Opo, Pastor. Ang isa po bang tao na halimbawa siya'y nabautismuhan na? Nabautismuhan na siya, Pastor. Oho. Pwede ba siyang muling mabautismuhan? Ayan Nararapat po, ba oo. siya na muling mabautismuhan? Yan ay isa sa mga magagandang katanungan din, partner. Oho. Patungkol po sa bautismo. Pero ating pasasagutin ang Biblia sa Opo. bagay na ito. Opo. Oho. Dito po sa aklat
ng mga gawa. Mhm. Mga gawa, 22, Opo. ang kanya pong talata ay 16. Ito po ang pagkapahayag. 22, 16. At ngayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo Opo. at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Opo. Yan po ay isa sa tiyak na kasagutan sa katanungan na ito ay nagpapahayag na kung ikaw ba ay gustong magbago sa iyong sarili, tinanggap mo ang Panginoon, bagamat ikaw ay nagkasalang muli. Ano ang magiging kondisyon ng bautismo sa iyong buhay na kinakailangan na ikaw ay magkaroon ng panibagong paglilinis muli sa iyong sarili? Opo. Kapagkat sinasabi po na kinakailangan ba na ikaw ay magkaroon ng panibagong pagbabautismo muli? Opo. Ang sinasabi po rito, minamahal na mga kapatid, na kung ikaw sa iyong sarili ay naging tinatawag na lumihis muli sa landas ng katotohanan at hindi po mo lubos na binigyan ng pansin pagkilala ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoon, maaari mo bang tanggihan ang paanyaya na ikaw ay pasakop muli sa Panginoon natin? Mhm. Halimbawa, kapag ikaw ay nagkaroon ng paglabag, hindi pagsunod sa kautusan o mga palatuntunan ng Panginoon, narapat lamang na tanggapin mo muli ang panibagong bautismo sa iyong buhay sapagkat ito ay nagsimbolo lamang Opo. ng panibagong pagpapasakop muli sa Diyos. Para bang ikaw ay nawala minsan sa iyong pamilya. Opo. Gumawa ka ng kalukuhan. Maaring ikaw ay tinakwil ng iyong mga magulang at ngayon ikaw ay magpapasakop muli sapagkat iyong naranasan ngayon na kinakailangan na mayroong kakalinga sa iyo, babalik ka, Opo. hihingi ng patawad, magsisisi sa lahat ng iyong mga kasalanan at ikaw ay tatanggapin muli sa iyong sambahayan. Wala pong pagkakaiba yun, partner, Mhm. sa pagtanggap muli sa panibagong paghuhugas ng iyong kasalanan sa pamagitan ng bautismo. Ayan. Kaya mga kaibigan, dagdagan pa natin ng isang talata. Dito sa aklat po ng Gawa 19, ang talata po ay 2 hanggang 5 na kasagutan doon sa tinatawag na nararapat ba na muli tayong na tayo ay magpabautismo. Ito po mga minamahal kong mga kapatid. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Verse 3, at sinabi niya, kung gayon, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Verse 4, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinabi sa bayan, na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Verse 5, at nang kanilang narinig, ito'y nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, pastor, pwede na muling magpabautismo. Pwede po. Opo. Halimbawa, ganito lang, partner. Opo. Ikaw ay napabilang Mhm. sa isang pananampalataya una. At ngayon, sa iyong pagsasaliksik ng katotohanan, Mhm. iyong napag-alaman Opo. na ito pala ang higit na katotohanan. Mhm. Sapagkat hindi po naman ligid ang katotohanan na sinasabi na sa pananampalataya mo, masasabi mo na ito ay katotohanan para sa iyo. Bagamat mayroon pa palang mas higit na katotohanan. At ito ngayon ay iyong nasumpungan. At sa tamang pagsunod sa higit na katotohanan na iyon, ay kinakailang pasailalim ka sa kung ano ang kinakailangan ng mga requirement
upang malubos na ikaw ay mapasakop sa isang higit na katotohanan na iyon o pananampalataya na iyon. Kaya kinakailangan, kung ang requirement na iyon, kailangan ang bautismo para sa iyo sa pagtanggap ng katotohanan ito ngayon, ay kailangang maganap ito sa iyong buhay. Opo. Ganun po yun. Bawang. At halimbawa naman, nung Mhm. ikaw ay bata pa, Opo. wala ka pang kamuwang-muwang noon eh. Opo. Ay mga 1 taon siguro, Mhm. na binyagan ka, wala ka Opo. pang sapat na kaalaman ngayon. Opo. At ngayon po, tinanggap mo ang Panginoon nang ikaw ay malaki na at tumanggap sa katotohanan na kung ano ang iyong nakikita o nakikilala, ay pasakop ka sa pananampalatayang yun at kinakailangan dito ang bautismo. Ayan. Meron nga ilang mga karanasan, Pastor. Siya ay umattend ng 2 linggo sa isang pangangaral, gabi-gabi. Opo. Pero siya ay bautismado na. Nabinyagan na siya. Ayan. Pero alam ninyo mga kaibigan, sa gabi-gabi niyang pakikinig, doon lamang niya lubos na naunawaan. Doon lang lubos niyang naunawaan ang mga aral at lalo niya nakilalang siya ay muling nag-decide na magpabautismo. Oho. Kaya mga kaibigan, walang masama kung tayo ay muling magpabautismo. Kung yun ay lalong ikabubuti at lalo mong doon mo naramdaman yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kaibigan, sa oras na ito, Pastor, Oho. gaano po kaya katagal? Halimbawa, ang isang tao ay sumampalataya na, naturuan na siya, nagsisi na siya, gaano katagal, tagal ang isang tao bago mabautismuhan? Ito ay, kung sa bagay, Nagsisi na siya, opo, naturuan na siya, sumasampalataya na siya. Matagal ba o sa madaling panahon? ay hindi po ito tinatawag na patagalin, partner. Natupad na lahat ng condition, Natupad, opo. requirements. Nagawa na. Opo, nagawa na. Oho. Meron lang tayong isaalang-alang, mga kapatid, mga kaibigan. Ito naman ay talagang kinakailangan na isagawa kaagad. Opo. Kung sa kanyang sarili ay talagang lubusan na siya ay magpapasakop sa ating Panginoon at sa pananampalataya na kanyang tinanggap. Pero mayroong mga sitwasyon, partner. Oho. Meron tayong kinikilala diyan Opo. na kapag halimbawa ikaw ay mayroong partner na Oho. at hindi pa lang matagal na kayo ay nagsasama, Tama. na hindi legal ang inyong pagsasama, ay Opo. kinakailangan yan na gagawin muna ang mga proseso na Opo. maging legal ang inyong pagsasama sapagkat ang pagtanggap po ng bautismo, ito po ay isang tinatawag kanina na pakikipagrelasyon Oho. sa Panginoon. Mm. Oho, na kinakailangan na malinis ang lahat para sa iyo. Pero ang binabanggit, Pastor, ang Santang Biblia, doon sa aklat ng Gawa 22, ang talatay 16, ang sabi po ng Aha. Biblia, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, Pastor, kapag ang isang tao pala ay natupad niya na lahat ng yung mga kondisyon ng bautismo, ay siya pala ay sa pinakamadaling panahon ay isasagawa yung pagtanggap sa Panginoon. Ayo po. Wala pong problema yun. Katulad sa karanasan ng Eunuko, Opo. sa kay Felipe. Opo. Naturuan ang lahat at na talagang walang pagdududa na kanyang tinanggap. Ano pang dahilan upang sabihin na ako ay hindi mo bautismuhan? Narito na ang tubig. May tubig na. Oho. Oh, may hindi lang tubig kundi lulusungan talaga. Opo. Sapagkat hindi wisik o hindi buhos ang gagawin kundi Yan. paglulubog. Opo. Oh, narito na ano pang pwedeng makahadlang Mhm. upang hindi may saganap ang Opo. pagbabautismo. Mga kaibigan, kapag ang isang tao ay tinanggihan ang bautismo, Pastor, siya'y ini-encourage mo, ina-approach mo na siya ay tumanggap sa Panginoon at magpabautismo. Ang tanong ay, kaninong payo ang kanyang pinakikinggan kung kanyang tinatanggihan? Ay mahirap po ito, partner. Mhm. Kapag tumanggi ka, Mhm. mahal na kaibigan, Opo. sa panyaya na ito naman ay magdadalas para sa iyo Opo. sa buhay na walang hanggan, Mhm. para sa iyong kaligtasan, Opo. para makaranas ka ng
masarap na panahon na makasama mo ang Panginoon, Opo. walang dapat na hadlang. Pero kung ito ay iyong tinatanggihan, ang ibig sabihin lamang, sumusunod ka ngayon sa isa sa kaaway ng ating Panginoon na siyang gumagawa ng paraan upang mahadlangan ang iyong pagpapasakop sa Kanya. Opo. Pumapasok ka ngayon sa pagtanggi sa Panginoon at ikaw ay may pagnanais na sumunod sa kaaway ng ating Panginoon kay Satanas. Yan. Kaya mayroong pinapayo, kaibigan, at naitala sa Biblia, sa aklat ng Lucas 7, ang talata ay 30, nang sabi po ng Biblia ay, datatwat pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi napabautismo sa Kanya. So, ibig sabihin, Pastor, kung yung mga tao na ina-approach mo, ini-encourage mo na sila'y tumanggap sa Panginoon, magpabautismo, pero sila'y umaayaw, tumatanggi, sila ay kanilang tinatanggihan ang payo ng Panginoon. Ay yun po ang hayag na sinasabi ng Biblia na hayag na tinatanggihan ang payo ng Diyos. At mahirap ito, partner, na kalagayan. Opo. Kapag ganito ang iyong pasya, mahal na kaibigan, tiyak po na wala kang magiging isang mabuting kalagayang haharapin sa pagdating ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, iyong pagpasyahan na huwag mong tanggihan na tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Iyong pagpasyahan na isuko ang iyong buhay sa ating mahal na Panginoon. Iyong pakinggan ang mga payo ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesus. Kung magkagayon, iyong tatanggapin ang bautismo. Itong bautismo ay requirements para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at higit sa lahat, makarating doon sa tahanan na inahanda sa atin ng ating Panginoon. Kaibigan, wala na tayong panahon sa oras na ito upang patuloy tayong magtalakayan. Subalit, bago tayo magtapos, tayo'y mananalangin. Paglilingkuran tayo, Pastor Ricardo Riego. Dakilang Ama, salamat po sa katotohanan na inyo kaming muling pinaalahanan sa mga mahalagang mga bagay na mayroong kaugnayan sa kaligtasan. At ito po, O Diyos, ay sa pamamagitan ng tunay na pagpapasakop sa inyo, sa inyong kapangyarihan, sa biyaya ng aming Panginoon, at sa mga magtugot ng banal na Espiritu. Ngayon, dakilang Ama, hayag po sa aming lahat na kayo ay nagmamahal, umiibig ng lubusan sa amin at hindi nyo kami nais na mapahamak. Kaya binibigyan nyo kami ng patuloy na mga aralin upang kami ay maging masunurin po sa lahat ng inyong palatuntunan. Salamat po sa katiyakan, sa kasiguruhan na ang sagradong bautismo ay magaganap para sa aming lahat, para kami ay mapabilang bilang inyong mahal na mga anak, na mga lalaki at mga babae. Pinupurin ka sa mga bagay na ito. Pagyamanin po ang pag-aaral na ito ng aming mga kaibigan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga karadyo natin, ka-Facebook, ka-YouTube, salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jobert Taihon, at ang aking pong partner, Pastor Rico Yano, magandang hapon po sa lahat.